Kung naghahanap ka ng way para gumawa at magbenta ng online courses gamit ang WordPress, baka perfect para sa iyo ang Sensei LMS. Gawa siya ng Automatic, yung same company sa likod ng WordPress at WooCommerce. At ginagawa nitong full-blown learning management systems yung WordPress site mo. Pero tanong, ito na nga ba yung best choice para sa online courses mo? Sa video na to, ating tatalakayin ang lahat ng kailangan mong malaman mula sa paggawa ng course, pag-track ng students, monetization, at customization. After mo panoorin to, malalaman mo kung swak ba talaga ang Sensei sa gusto mong LMS at kung paano mo siya pwedeng gamitin sa business mo. So ayan, simulan na natin. Unang-una, ano nga ba talaga to? Ang Sensei LMS ay isang WordPress plugin na ginagawang online course platform ng website mo. Di tulad ng mga standalone na platform gaya ng Teachable, Kajabi, or School, itong Sensei ay integrated mismo sa WordPress site mo. So meron kang full control sa courses, content, at experience ng students mo. Yung core plugin, libre lang siya gamitin. Pwede kang gumawa ng unlimited courses, lessons, at quizzes. Pero kung gusto mo ng mas advanced na features gaya ng pagbenta ng courses gamit ang WooCommerce, content dripping, AI-powered quizzes, at student progress reports, kailangan mo nang kumuha ng Sensei Pro, which is yung mas advanced na version nila. Ngayon, na-clarify na natin yung basics. Punta naman tayo sa kung paano ka magsisimula gamit ang Sensei, na by the way, pwede mong gawin totally free. Unang step, click mo lang yung link sa description para sa Sensei. Pag-click mo, mapupunta ka sa page na ganito. Ayan, makikita mo dito na pwede ka magsimula for free by clicking yung green button. Pag-click mo nun, mapupunta ka sa pricing page nila. Makikita mo meron silang tatlong plans. Merong Sensei Free, Interactive Blocks, at Sensei Pro. Yung free option, basic features lang siya. Unlimited free courses, certificate builder, basic quizzes, distraction-free learning mode, at compatible kahit anong WordPress theme. Sa Interactive Blocks, mga $5 per month siya or $60 per year pag annual billing, at may features na gaya ng interactive videos, flashcards, image hotspots, task lists, quiz questions, at pwede mo siyang gamitin kahit saan. Sa pages, posts, lessons, or ibang plugins. Then finally, meron din silang Sensei Pro option. Around $15 per month or $179 per year. Kasama na ang lahat ng nasa Sensei Free plus selling courses, advanced quizzes, interactive lessons and videos, at marami pang ibang pro features. And ayun pa, may 14-day refund guarantee lahat ng plans nila. Meaning kung may naging issue ka or simpleng gusto mo lang ibalik yung pera mo, pwede mo siyang i-request. No questions asked. Ngayon, kung tatanungin kung alin sa mga plans ang marerecommend ko at kung ano rin yung ipapakita ko sa video na to, start ka muna sa free plan. Tapos kung ready ka na magbenta ng courses mo, pwede ka na mag-upgrade anytime to pro plan. So, ang next step ng natin is i-click tong download button. Pag-click mo ng download, magpa-pop up na yung thank you for choosing Sensei. Tapos sasabihin nito na i-download mo yung file sa desktop mo. Pag na-save mo na siya, balik ka lang sa WordPress site mo and install mo na yung plugin mismo sa setup ng WordPress mo. Ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano ma-install yung Sensei sa WordPress mo. So, punta ka lang sa WordPress site mo. Dapat ganito yung itsura ng dashboard mo. Sa left side, hanapin mo yung sidebar. Once nandyan ka na, hanapin mo yung WordPress logo, then i-click mo to. Tapos, click mo rin yung leave page. Pagkatapos mo nun, makapasok ka na sa mismong dashboard ng WordPress mo. Dito mo makikita halos lahat ng kailangan mo para i-manage yung site mo. Pages, metadata, settings, etc. Pero ang focus natin ngayon is plugins. So, sa left tab, hanapin mo yung plugins, tapos i-click mo. Pag nakapasok ka na sa plugins, pili ka kung installed plugins, add new plugin, or plugin file editor. Since na-download na natin kanina yung file, ang pipiliin natin ay add new plugin. Pagka-click mo ng add new plugin, search mo lang Sensei LMS. Makikita mo na yung plugin dito. Pwede mong i-click yung install now, pero kung sakaling hindi mo siya makita agad, click mo lang yung upload plugin button. Tapos piliin mo yung file na na-download natin kanina. I-upload mo lang, tapos ready na yan. Pag na-click mo na yung install now, mag-i-install na siya sa WordPress mo. And ayan na-install na siya. Next step, i-click mo lang yung activate button. Pag na-activate mo na, lalabas yung welcome to Sensei LMS. Nakapasok na tayo sa onboarding setup nila. Click mo lang yung get started button. May mga itatanong lang sila about sa courses mo tulad ng purpose nito. Pero sa video na to and most likely para sa inyo na mga nanonood ngayon, ang pipiliin natin ay selling courses and generating income. Pagka-select mo, click mo lang yung continue button. Next step, tatanungin ka kung gusto mong gumamit ng default theme nila. Dito, bahala ka na. Pwede mong gamitin yung current theme mo or kung gusto mo, pili ka sa course theme nila. In our case, stay lang muna tayo sa current theme. Pero if trip mo yung course theme for a more polished course vibe, go lang din. Next part is improving their experience. Dito ka pwedeng magbigay ng feedback sa kanila. Pero para sa video na to, click lang natin yung no thanks. Tapos mapupunta ka sa page kung saan pwede mong ilagay yung email mo kung gusto mong mag-subscribe sa newsletter nila. Pero pwede mo ring i-skip yan. And i-apply na nila yung mga pinili nating settings sa website mo. After that, i-install na nila yung WooCommerce at ibibigay na niya lahat ng kailangan mo para makapagsimula ka ng magbenta ng courses sa WordPress
site mo. And ayan, 20% ready na ang Sensei sa website natin. Nakapag-setup na tayo ng course site. Ang next step naman is gumawa ng first course program. Click mo lang to sa setup taskbar and madadala ka nito sa course editor ni Sensei. Sa loob ng editor nila, pwede mong baguhin halos lahat ng gusto mo. Unang-unang ipapagawa sa'yo ay maglagay ng course title at description. For example, lagay natin e-com course as the title. Tapos sa description, lagay natin we teach people how to dropship or something similar. Syempre, depende pa rin sa topic ng course mo. Pag okay na lahat, click mo lang yung continue. Next page, may prompt kung gusto mong mag-upgrade to Sensei Pro para makapag-sell ka na ng courses. Pero since nagsisetup pa lang naman tayo, stay muna tayo sa free option. Dito pwede ka nang pumili ng course layout. May mga templates na rin silang available. Pero sa ngayon, piliin muna natin yung default option. Pagkatapos, balik na ulit tayo sa course editor. At dito ka na pwedeng mag-start maglagay ng content para sa course mo. Una, click mo lang yung course tab sa gilid. Pwede ka na mag-set ng featured image para maganda tignan yung course mo. Kung gusto mong maglagay ng videos, scroll ka lang pababa sa course categories. Click mo yung add new course category, tapos pangalanan mo lang. Pag nalagay mo na, mas magiging organized at smooth na tignan lahat. May kita mo rin na meron ng naka-preset na lesson 1 dito. Pwede mo yung palitan ng name. Pwede ka rin mag-expand gamit yung arrow down or yung tatlong dots. Andyan din yung mga options na parent block, lesson, or moving the block up or down. Ngayon, kunwari gusto mong magdagdag ng bagong module or lesson, simple lang. Click mo lang yung plus button, tapos pili ka kung gusto mo ng new module, new lesson, or existing lesson. For this example, lagay natin yung bagong module called Ad Course to run ads for my e-commerce products. Tapos, pwede ka na ulit magdagdag ng lesson sa loob nun. Parang checklist lang yung tsura niya. Pwede mong i-type kung anong gusto mong ilagay. Pero most likely, ang gusto mong malaman is kung paano mag-embed ng videos. So, ayan na yung next part natin. Para makapaglagay ka ng video sa course mo, punta ka lang sa top left. Tapos, click mo yung plus icon. Tapos, pwede ka na mag-add ng kahit anong block. Katulad ng sa normal WordPress editor. Pwede ka mag-scroll pababa or gamitin yung search bar tapos i-type mo lang video. Tapos, pili ka lang ng gusto mong i-insert or i-drag and drop yung video sa specific spot sa course mo. Kunwari, gusto mong ilagay yung welcome video dito. Pwede mo siyang ilagay kahit saan mo gusto. Pwede ka mag-upload directly from your computer or kumuha sa media library o kaya from a YouTube or Loom link. Pag nailagay mo na yung video, pwede ka nang pumunta sa mismong lesson at mag-type ng kahit anong content na gusto mong idagdag like description, explanation, or etc. Kung gusto mong magdagdag ng video sa module, punta ka lang sa module section dito sa sidebar, click mo yung modules, tapos lagay mo yung name ng module, slug, at description. Pwede mo ring i-embed yung video at iba pang content na related sa topic na tinuturo mo. Kapag gusto mong i-edit yung course mo, same lang yan sa paggawa ng post or page sa WordPress kasi WordPress block editor din ang gamit ni Sensei. Pwede kang magdagdag ng text, images, videos, at kahit mga interactive elements para mas maging engaging sa students. Pwede ka rin mag-add ng quizzes sa bawat lesson. At kung naka-Sensei Pro ka, ma-unlock mo yung advanced question types at AI-generated quizzes para mas mabilis yung course creation. Pag na-setup mo na lahat, si Sensei LMS na ang bahala sa iba. Pwede mag-enroll ang students, mag-take ng lessons, sagutan ng quizzes, at i-track ang progress. All inside ng WordPress website mo. Now na live na yung course mo, punta naman tayo sa part ng student management, tracking at engagement. Sa loob ng Sensei LMS dashboard, may kita mo yung learners tab. Dito mo makikita lahat ng naka-enroll pati mga progress nila. Pwede mo rin i-edit manually yung enrollments kung kailangan. Kapag paid course ang pinapatakbo mo, pwede mo ring i-handle dito ang funds and access control. Para mas ma-engage ang students mo, meron ding content drip si Sensei Pro. Ito yung feature kung saan pwede mong i-schedule ang pag-release ng lessons kada week or specific interval. Kung gusto mo rin ng live setup, integrated si Sensei sa Zoom at Google Meet. Maglagay ka lang ng meeting block sa lesson. Insert mo yung meeting link mo at makaka-join na agad yung students with just one click. Sa analytics side naman, may detailed reports si Sensei Pro. May kita mo yung performance ng students, quiz results, at kung gaano ka-engage sila sa course. Gusto mo rin ba ng automated student feedback? Meron ding built-in email notification si Sensei. Pwede mong iset para mag-send ng reminders, congrats, or custom messages based sa student activity. By using all these features, mas magiging structured, engaging, at effective ang course mo. Kaya mas malaki ang chance na tapusin ng students yung course at matuto talaga sila. Kung hindi ka pa nag-i-start, gamitin mo yung link sa description para makapag-start ka na with Sensei LMS at ma-setup mo na rin yung WordPress site mo. Para naman sa mga gustong i-level up yung online course nila, ulitin ko lang, Sensei Pro ang daan para ma-access mo yung advanced features na nabanggit natin sa video na to. Highly recommended ko na once mabuo mo yung course mo, silipin mo na yung higher tiered plans nila para mas ma-maximize mo yung features. Pero ayun, basically, yan ang lahat para sa Sensei LMS. Kung meron pa kayong tanong about sa process na to or kung paano ba talaga gumagana yung platform, i-comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang i-like yung video na to at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga next tutorials namin. And again, please use yung mga links sa description para
makapagsimula kayo either sa Sensei or sa WordPress. Affiliate links yung mga yun, guys. So yes, we do earn a little from them. Kaya thank you in advance for supporting videos like this one. Sana nag-enjoy kayo and see you sa mga next videos namin.